Samahan po ninyo ko na magbuklat po ng inyo pong mga Biblia sa aklat po ng Jeremiah. Jeremiah in chapter number 23, verse number 28. No? Salamat po sa pagtayo. Sige po, tayo po kayo. Hindi ko po kayang tumayo. Pasensya na kayo. Yan po ang hindi ko kayang gawin ngayon. It's hurt. Sige po. Jeremiah 23 in verses number 28 and 29. 28 and 29 po ng aklat ni Jeremiah. Diyan na po kayo? Sundan niyo na lamang po ng inyong mga mata habang aking pong binabasa. The prophet that had a dream, let him tell a dream. And he that hath my word, let him speak my word faithfully. What is the chaff to the wheat, saith the Lord? Is not my word like a fire, saith the Lord, and like a hammer that breaketh the rock in pieces. Isang malakas sa amen sa salita po ng Panginoon. Amen. Amen. Most gracious Heavenly Father, once again before your throne of grace we come and we are asking for the working of the Holy Spirit once again in our midst. Maging pagpapala nawa po ang inyong banal na salita sa amin at sa gayon ito po Panginoon ko ay magamit po sa pang-araw-araw na pamumuhay. Aming dalangin na tulungan niyo po kami na amin pong maunawaan, hindi lamang po malaman at maisulat yung outline, but to really discover your word and the power that is contained within. Panalangin po namin sa inyo, pangunahan po ninyo kami at gabayan po ninyo kami sa ngalan po ng amin pong Panginoong Hesus. Amen and amen. Salamat po mga kapatid, and you may be seated, no? Okay? Tayo po ay muli pong magpapatuloy ng ating pong pag-aaral regarding sa great questions in the Old Testament. The great questions in the Old Testament. No? Sa atin pong pag-aaral na ito ay tinatanong, pampitong installment po natin, tinatanong ni Jeremiah, o tinatanong ng Panginoon kay Jeremiah and the people of Israel during his time, is not my word like fire? Is not my word like fire? Hindi baga gaya ng isang apoy ang aking salita. Okay? If I would ask you, mga kapatid, what is the difference between false teachers and the true man of God? Anong pagkakaiba ng tunay na mangangaral ng Diyos sa mga nagpapanggap na mga mangangaral ng Diyos? Would it be yung tinatawag na eloquence o yung kagalingan sa pagtuturo? Would it be the excitement na dulot niya, no, doon sa mga taong nakakapakinig? Would it be the encouragement, no, na
siyang dinadala nito sa mga audience niya. Okay? What is the difference sa tunay na mangangaral ng Diyos sa hindi mangangaral ng Diyos? Sa panahon po natin, kagaya ko, marami pong mga nag-a-upload ng mga video sila ng pangangaral. And you will be surprised how many are their followers. Sa mga podcast lang na na-research ko, umaabot ng 20,000 listeners, followers, no? In those kind of people. Ano po ang pagkakaiba? Sabi po ng isang article, The Dangerous False Teaching of Andy Stanley. Kung hindi po ninyo kilala si Andy Stanley po ay anak po ni Charles Stanley, isa pong kilalang Baptist preacher. And sad to say that there are teachings mula sa kanya that are unbiblical. Isa sa mga katuruan po ni Andy Stanley, no, mga kapatid, na ang salita ng Panginoon ay hindi na kumbaga mapag-ahawakan, no? It was broken down by the realities of life. Hindi na daw ito kayang panghawakan pa. No? Kaya ang dapat bigyan ng tuon ng Kristiyano, hindi na yung Word of God, kung hindi yung resurrection of the Lord Jesus Christ. No? Yun yung dapat ng bigyan ng focus. No? Isang tabi yung Bible, no? Doon na lang tayo sa Panginoong Yesus. The problem with that, no, sabi nung isa sa mga nagbigay ng comment, and I love kung ano yung sinabi niya, there is a huge problem today in the church. That is, there are few preachers challenging their hearers to read and study, to abide in and hide the Word of God in their hearts. Instead, they arrogantly encourage them to come back and hear more of their messages, not the Word of God. Listen to what I am saying, no, not the Word of God. Hindi na yung salita ng Panginoon, no? Yung preacher na, hindi na yung Diyos ang naitataas, kung hindi yung mga ngaral na, making them sitting ducks to be deceived, never maturing into disciples who can discern good and evil. No? So instead, they sit back, enjoying, while basking in the message that tickle their ears, while drowning in messages of grace and love. Nang wala po yung balancing ingredients of truth and the need to walk in holiness, without which no man will see God. What is the determining factor? What is the determining factor kung ang isang mangangaral ay mangangaral ng Diyos o ito ay peking mangangaral? Tinawag ba ng Panginoon? Sabi nga nila, maraming dahilan kung bakit pumapasok ang isang tao sa ministry. No? Yung iba ay kaya pumasok sa ministry, tinamad. Wala na akong, ayaw na magtrabaho, pasok na lang ako sa ministry.
May mukhang malaki kitaan dyan, naging maganda postura ni pastor, ang dami naglalabgit. No, yung iba ay tinulak. Sige na, magpastor ka. Wala pang pastor sa pamilya natin. No, yung iba tinukso. Diba? Kapag nagpastor ka, magkakaroon ka ng ganito. Diba? Susuportahan kita. Yan. No, yung iba tinopak. Oh. Akala niya tinawag siya ng Panginoon. O kaya lang ibang Panginoon yung tumawag para sa kanya. Pero tamang dahilan kung bakit dapat mangangaral ng Panginoon ay dahil pinili at tinawag ng Panginoon. That is the determining factor, mga kapatid. Ang sabi po sa atin, once again, look back in your Bible, no, in Jeremiah chapter number 28. The Bible tells us, the prophet that hath dreamed, let him dream, and he that hath my word, let him speak my word faithfully. That is the determining factor kung ang isang mangangaral ay mangangaral ng Panginoon. If that person ay nangangaral ng matapat ng salita ng Panginoon. Hindi po ayon sa sariling kuro-kuro, no? Ang hindi po sarili pong pagkakaintindi ng salita po ng Panginoon, kung hindi ano mismo ang salita po ng Panginoon. No, sabi ko ni Roy Bisak, I think that siya yung nagsabi nito, no? Ay the preaching of the word of God is the word of God. The preaching of the word of God is the word of God. Ang pinangangaral na salita ng Panginoon, ito ang salita ng Panginoon. Hindi dapat ito haka-haka, kuro-kuro. Hindi po yung political stand. Kung hindi po kung ano yung sinabi ng Panginoon. Hindi po yung samaan ng loob ng mga ngaral. No, meron po ako napakinggan ng mga ganyan eh. Pag nangangaral, panay kwento ng buhay niya, panay istorya. Merong nagkukwento ng sama ng loob, ng pinadinanas niya doon sa pastor niya, sa asawa ng pastor niya, no, sa pamilya ng pastor niya, sa iglesia nila, no? Hindi po ganoon. Determining factor po ng salita po ng Panginoon is the faithfulness of the preacher onto the Word of God. At paano natin malalaman na yung faithfulness ng isang mangangaral? Ang sabi po sa atin dito na salita po ng Panginoon, balikan natin yung Jeremiah 23 verse 28. What is the chaff to the wheat? Saith the Lord. As if saying, hindi pinaghahalo yung balat sa pinagtalupan. No? Mayroong pakinabang. No? May pakinabang ang salita po ng Panginoon. Then, He asked this question. Actually, dalawang question po yung ito pong ating pong pag-aaralan, mga kapatid. By the way, yung context po ng Jeremiah, chapter number 23, na ating pong binasa, mga kapatid, has something to do doon po sa mga false prophets na pinagagalitan ng Panginoon. At inahamon niya yung mga tao, no? Don't listen to these false prophets. I have men who are faithful to my word. And ang sabi niya, paano mo malalaman that they are men who are faithful in the word of God? Two things. First, sabi niya, my word is like a fire. The second thing, it is like a hammer. So dalawa po yan. Pag-aaralan natin yung unang part ngayon, and by the grace of God, sa susunod na linggo po, pag-aaralan natin yung isa pa. Is my word is not my word rather like a fire. It has
It has the power like the fire. Ano po bang ginagawa ng apoy? Na dapat nakikita po doon sa tunay na mga ngaral na salita po ng Panginoon. That every time that we would listen to the Word of God, ito yung determining factor din naman kung yung nakikinig ay tao ng Panginoon. Jeremiah is a man of God. Isa siya sa mga matapat na mga ngaral ng Panginoon. Pero yung mga nakikinig naman, mga kapatid, yun naman po yung problema. Kaya nga si Jeremiah nakilala bilang weeping prophet. Ipinananaguri niya, tinatangisan niya yung bayang Israel na hindi nakikinig. They are not listening. And the word of God also goes to them, is not my word like fire. May epekto ba ito sa inyo? Yan ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Yun ang hamon ng Panginoon sa atin. Ano ba ang effect na dulot ng apoy na kawangis ng sasalita po ng Panginoon? The first thing na gusto ko pong makita po natin mga kapatid ay yung power of the fire to steer the soul. It steers the soul. Ang isang apoy, no, kapag sinimulan mo, no, lumalagablab. Pag ito dumait, mga kapatid, kung ano yung daitan ng apoy, sabi nga nila, kahoy mang tuyo, pag nadarang sa init, ito'y kusang magririkit. Mayroon po itong epekto. It steers. Pag nadait ang anumang bagay dito, masusunog. No? Mayroong epekto. Sabi sa atin ng Romans chapter 10 verse number 17, so faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Merong ginagawa sa atin. When the Word of God, kung tayo ay madarang sa salita ng Panginoon, matouch ng salita ng Panginoon, it would bring out faith in our lives. Magdudulot po ito ng pananampalataya po sa buhay natin. Now, ang sabi po sa atin ng salita po ng Panginoon in the book of James, faith without works is dead. Pananampalatayang walang manifestation, hindi nakikita, walang nakikitang ginagawa sa buhay po natin, ito po ay walang saysay na pananampalataya. At yung walang saysay na pananampalataya ay dulot ng hindi matamang pakikinig ng salita po ng Panginoon. The Word of God is like fire. It would steer your soul into believing the unbelievable, into bearing the unbearable, to build up the unbuildable. Ang pananampalataya, mga kapatid, ito ang nagdudulot sa atin upang gawin yung pong mga imposibleng bagay. When God called Noah, sabi ng Panginoon, Noah, there will be a flood. Noah believed the unbelievable, Lord. Hindi pa umuulan. Noong panahon ni Noah, wala pang ulan kahit na kaunti.
paano magkakaroon ng baha? No? Sabi nga nila, when it rains, it floods. Ha? Nung panahon ni Noah, hindi. At imagine niyo mga kapatid, how can a 40-day rain flood the whole earth? Remember Ondoy? Remember Ondoy? Nilubog ang buong Marikina. Isinampay ang mga refrigerator at iba pang mga kagamitan sa poste ng Meralco. Ilang araw lang yun. How can God flood the whole earth when the Word of God yung salita ng Panginoon ay mapakinggan, ito'y magdudulot ng pananampalataya. It will steer your soul into believing. Maniwala, hindi lamang po maniwala kung hindi magtiwala sa sinabi ng Panginoon. Kung hindi po lumalalim ang atin pong pananampalataya at hindi po tumitibay ang atin pong pananampalataya sa Diyos, there is something wrong with your hearing. Maybe you're listening to somebody else. Baka hindi ka lang nakikinig sa Panginoon, may iba ka pang Panginoon na pinakikinggan. Maybe you're not just listening to the voice of God, you're listening to another voice. It steers the soul. Pangalawang bagay po na ginagawa po ng salita po ng Panginoon is that like the fire, it has the power to scorch, to burn the conscience. In Acts chapter 2, verse number 37, when Peter, nung nangaral si Peter, no, may naramdaman yung mga tao. And they asked, when they heard yung pong pangangaral ng Panginoon, sabi ng Bible, they were pricked in their heart. Merong purot, merong kanti, meron itong dinudulot sa atin pong konsyensya. When we listen to the Word of God, it convicts us. It confronts us. Sinasabi po nito kung ano po yung atin pong pagkakasala. Ipinapakita po nito yung atin pong mga pagkukulang sa Diyos. It does not only make you feel good. Yes, there are times when you listen to the Word of God, you would be encouraged. Pero sabi po sa atin ng 2 Timothy chapter 3, no? The Word of God is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness.
Ang salita po ng Panginoon, hindi laging encouragement. No? Si Jonah, nangaral, isa nga lang ang preaching niya, isa lang yung tema ng preaching niya for 3 days eh. Ang takot mo yun? Nag-preach siya for 3 days, isa lang in-reach niya. No? The Lord will come and will destroy you. Yun lang yung message niya. 3 days na lang. Wawasakin na kayo ng Panginoon. 3 days na lang. Wow. No? Buong ang naghahapon, yun yung pinapangaral niya, di ba? Okay. Subukan nyo ako mag-aral ng pare-pareha sa pangangaral. Ewan ko lang kung hindi na kayo maboring. next week, ganito uli. Tapos ganito uli sa susunod na linggo. No? There will be a scorching feeling sa atin pong konsensya that we would be guilty before God. That even, kahit po dun sa atin pong katapatan, makikita po natin yung sarili po nating hindi po sapat. Hindi po natin makikita yung sarili po natin na mahusay po tayo o makikita yung sarili po natin na magaling po tayo kung hindi po makikita po natin yung ating pong sarili na tayo'y mga taong finite, mahina at maraming pagkukulang po sa Diyos. Pangatlong bagay na ginagawa po ng salita po ng Panginoon, kagaya ng ginagawa ng apoy. No? First, it steers our soul. Second, it scorches our conscience. The third thing is that it will sanitize your life. Sabi sa atin ng John chapter 15 verse number 3, "Now ye are clean through the word which I have spoken unto you." You're clean. Sabi sa atin ng 2 Corinthians chapter number 7 in verse number 1. Sulat nyo na lamang po yan. 2 Corinthians chapter 7 verse number 1. "Having therefore these promises, dearly beloved, let us" what? "Cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God." When you listen to the word of God, when you listen to the promises of God, magkakaroon po ito ng pagnanasa na atin pong linisin ang atin pong buhay. Ituwid po yung atin pong mga pagkakamali. It is not enough, hindi po sapat na tanggapin natin na nagkamali po tayo. Hindi po sapat yun. Naaminin natin na nagkulang po tayo. No? May 2 tao po sa Biblia na umamin ng kanila pong pagkakamali, pero pero magkaiba po yung kanila pong naging reaction. Ang isa po si King Saul. Nung sinabi ng Panginoon sa kanya, patayin mo lahat doon sa isang kaharian, patayin mo lahat. Wala kayo titira. Tinira niya yung hari at yung mga magagandang mga hayop. Kinumpronta siya ng propeta ng Panginoon. Di ba sabi ng Panginoon, gawin mo lahat? Sabi niya, sumunod naman ako kay Lord sumunod naman ako kay Lord Kaya lang nakita ko kasi maganda tong mga hayop na to eh. Sabi ng Panginoon, papatayin lahat. Walang ititira. Sabi niya, teka lang, ganda kasi. Sayang. Okay. Eventually, sabi niya, kaya ko lang naman nagawa yan kasi sabi ng mga tao maganda Kaya, sabi ng Panginoon sa kanya. So, sabi niya, tapos humingi siya ng sorry, sabi niya, I have sinned against God and sinned against you. Dun sa prophet. Kinilala niya yung kanyang pagkakamali, but he was not sorry about it. Walang repentance.
Actually, in the latter days of Saul, no? Naging masama yung kanyang kalagayan. Yung dating hindi po siya nanumbalik, ha. Pansinin po ninyo, hindi po siya nanumbalik sa Panginoon. Hindi po siya tunay na nagsisi. Kung siya tunay na nagsisi sa Panginoon, bakit siya kumonsulta sa necromancer, Jayo Parmayos? Pumunta po siya doon sa necromancer, sa isang witch. Samantala si David, nung siya nagsisi, no? Kinumpronta siya ng Panginoon sa pamamagitan ni Nathan, the prophet. Kinuha niya si Bathsheba, pinapatay niya yung asawa ni Bathsheba. Ha? Sabi ng Panginoon sa kanya, dahil sa kasalanan mo na yan, ito gagawin ko. Sabi niya, sige Lord, I would submit. Later on, sinulat niya yung Psalms 51. Kung saan sinabi niya, Lord, return unto me the joy of my salvation. Meron pong ginagawa sa atin buhay ang salita po ng Panginoon. Nagkakaroon po tayo ng pagnanasa na sumunod po sa Kanya. Baguhin po yung atin pong buhay. Itama yung atin pong pagkakamali. At pang-apat po na bagay, bilisan po natin ito, no? Is that kagaya ng apoy, it would shed light, and it would shed light sa ating pong mga kaisipan. No? Sabi po sa atin ng Psalms 119:105, Thy word is light unto my feet and light unto my path. Sabi sa atin ng verse number 30, The entrance of thy word giveth light, it giveth understanding unto the simple. Meron akong kakilala, I am always thankful for the testimony of that man. Bago ang kanyang kaligtasan ay marami siyang mga pinasok na mga trabaho. Ang isa sa mga naging trabaho niya, siya ay naging bouncer sa isang club. Hindi ko siya masisisi sa kanyang naging pamamaraan ng pamumuhay kasi hindi siya nakapag-aral. Binigyan siya ng pagkakataon mag-aral, pinag-aaral siya ng nanay niya. Kaya lang talagang tamad siya mag-aral. Hindi siya nakagraduate ng elementary. Siya graduate ng elementary. Mas gusto niya tumambay, bumarkada. Eventually nga, naging bouncer siya sa isang club. Nightclub po yun. No? Okay. Saan po doon po mayroon po mga sumasayaw-sayaw. Doon po yun. No? At kinukwento niya sa akin na kahit na meron siyang asawa, marami siyang mga naging doon, mga naging babae. Wala lang sa kanila yon. Papalit-palit sila ng babae, no? Palit-palitan sila magkakaibigan, sila lang din yun. Wala lang sa kanila. Mananampalataya yung kanya na pangasawa, kaya lang backslider eh. Eventually nung naka-recover yung kanyang asawa, nakabalik sa Panginoon, pinapanalangin niya lagi yung kanyang asawa. And by the grace of God, na-save din tong lalaki na to, tong kapatid na to. At lagi niya nakukwento sa akin. Sabi ko kasi hindi siya nakagraduate ng elementary. Pero kapag nakakapakinig siya ng pangangaral ng Panginoon, no? Kasi alam ko nga yung background niya, hindi siya ganoon kagaling sa English, hindi siya ganoon kalalim sa mga mahina kasi siya eh. Hindi nga nag-aaral eh.
Pero every time that I would ask him, his testimony is this. Alam mo, sabi niya sa akin, Brad, alam mo, natutuwa ako. Kasi naiintindihan ko parang alinaw-linaw eh. Alinaw-linaw sa akin, naiintindihan ko yung salita ng Panginoon. When you listen to the Word of God, you will have a clear mind. Magiging malinaw yung pag-iisip mo. No? Isa sa siguro marahil ay yung magandang naidulot ng araw-araw ako nangangaral ng salita po ng Panginoon. Na nung may nanalbahi sa akin, alam niyo naman yun, hindi naman lihim sa inyo na sinalbahi ako. Ay mas naraig sa akin yung damdamin na mahabag doon sa tao na nakagawa sa akin ito. And to pray for him. No, sabi ko nga para may sense of humor si Lord. Kasi malayo pa lang, malayo talagang pinanggalingan namin No, 2 bayan, no? Yung nilagpasan namin, tapos ginawa niya ako ng kalokohan. Malayo pa lang, pinagpipray ko na siya kasi ginagambala niya ako ginugulo niya ako. Tapos dinadarag niya ako, hindi niya ako makuha sa pandadarag niya. No, hindi niya ako matakot, no? Pero dahil pinabababa niya ako sa motor, ayoko bumaba No, na-under kami, sabi niya, "Munto tayo. Mag-usap tayo." Alam kong naghanap siya ng away. Pero hindi siya papatulan. Sabi ko sa kanya, maliit na bagay ito para pag-awayan natin. Tapos humingi ako ng dispensya sa kanya. Kanya wala talagang naghanap talaga siya ng away. Tapos ginagawa niya, kinakat niya ako para madisgrasya ko siya, para huminto ako. Para madisgrasya, may dahilan siya para naiiwasan ko siya. Nagagalit siya, hahanapan niya ako ng lisensya. Sabi ko sa kanya, bakit mo dito? Ba't mo hinahanapan ng lisensya? Sabi sa akin, papahuli kita. Bakit anong kaso ko? Hindi kakaso mo sa akin. So parang galit na galit talaga siya sa akin. Tapos yung nakita ko siya na talagang na hinahabol niya ako. Tuloy lang ako sa biyahe ko. Tapos talagang dinikitan niya ako. Diretso lang ako, wala akong Maya naramdaman ko na nawalan ako ng balanse, gumewang ako. Akala ko nagkabanggaan kami. Sabi sa akin ng isang kung nabangga ka niyan, parehas kayo sa simplang. Sabi niya, sinipa ka niyan. Isip ko baka pwede nga, sinipa ako nun. Talagang sinalbahi lang ako. Pero mas nagig sa akin yung damdamin na sabi ko sa Panginoon, iniwan ko na siya. Malayo pa lang, pinagpipray ko na, Lord, ikaw na pong bahala dito sa tao na to. Iniiwan ko po siya sa inyo. Tapos parang sinubukan ko ng Panginoon. Ito nga, ginawan ako una kasi una minumura-mura niya lang ako. Di ba? Tapos gumagawa siya ng action para asarin ako. Pinapanalangin ko siya, Lord, ikaw na bahala dyan sa tao na yan. Tapos ito ginawa sa akin. Talaga sinaktan na ako, nasaktan talaga ako. Parang sinasabi ng Panginoon, okay, sige nga, totoo ba na ako nang bahala dyan? No? Sabi ko, kumbaga nung umpisa nagagalit talaga ako, sabi ko, alam ko itsura niya, alam ko yung lugar niya, hindi makakatakas sa akin to, mahahanting ko to, dali niya lang hanapin Hindi niya ako makikilala kasi naka-helmet ako, naka-face shield pa, naka-face mask ako hindi niya ako makikilala. Pero siya makikilala ko siya sigurado. Wala siyang helmet Alam ko rin yung itsura ng motor niya. No? Madali siyang hanapin. Alam ko rin yung lugar niya. No? Madali siyang hanapin. Pwede ko siyang pahanting, pwede nga ako humingi ng tulong doon sa sa mga kaibigan ko mayroon nga nagtatanong sa akin No, padala lang daw yung picture May picture kasi ako ng CCTV Padala lang daw yung picture, siya nang bahala No, sabi ko, iniwan ko na sa Panginoon yan No? No? Yung salita ng Panginoon, magbibigay sa iyo ng maliwanag na pag-iisip. Ba? Ngayon, kung yung utak natin
hindi pa rin maliwanag, there is something wrong. Kung hindi tayo nakakapag-isip ng tama, at ang naiisip lang natin lagi ay gumawa ng kasalanan. Sabi nga sa atin ng salita po ng Bible sa Genesis chapter number 6, if the imagination of our hearts are evil continually, hindi tayo naaapektuhan ng salita po ng Panginoon. Either may problema doon sa mga ngaral o may problema doon sa pinapangaralan. No, ngayon, kung yung ibang na pinapangaralan nagkakaroon ng pagbabago at sa iyo walang nagiging pagbabago, walang problema doon sa nangangaral. Ba? Pero kung lahat hindi nagbabago, there must be a problem doon sa pinapangaralan. Pero hindi laging ganun yung kaso. Kasi example nga natin yung kay Jeremiah. Ang daming hindi nakikinig. Pero may mga nakinig. Isa si Daniel, isa si Ezekiel. No, mga nakapakinig po yun ng pangangaral ni Jeremiah na naniwala po sa kanya. Okay? Panglima po, mga kapatid, no? Anong ginagawa sa atin ng Biblia? Sabi sa atin na Psalms 119 verse number 28, my soul melted for heaviness. Anong kailangan niya? Strengthen me according to thy word. Ang heat energy is a form of energy. No? Yung pong ano po natin, yung atin pong mga makina ng sasakyan, kaya po yung tumatakbo because of the fire that na nag-create ng combustion doon sa loob ng sasakyan. Yung combustion na yun yung nagpapatakbo ng piston, na nagpapatakbo ng mechanical parts ng ibang bahagi ng sasakyan para ito ay umandar. No? Okay? Yung fire, meron itong energy. It has the capacity to strengthen, to give power. So, the fire of the Word of God strengthens our will. Not only to stimulate yung ating pong pagkatao, hindi naman po to steer us, but to strengthen us. Hindi lamang po tayo'y magkaroon ng pananampalataya, kung hindi magkaroon tayo ng pagnanasa, magkaroon tayo ng lakas ng loob na gawin yung mga bagay na kailangan nating gawin out of faith, even though there is heaviness. Kahit po minsan nakakapanghina. Sabi nga niya dito, sabi nga ng mga awit sa sobrang bigat, no? Feeling ko nalulusaw na ako. No? Yung naranasan mo na ba yun? Yung sa sobrang bigat ng problema, no? Parang hinang-hina ka na, wala ka nang magawa. Iniisip mo pa lang yung problema, ba? Okay? Ang laki ng problema, parang hindi ko kaya to. No? Meron akong kilala ganyan Pag nagkaroon ng problema, hindi na makapagtrabaho. Pinanghihinaan agad ng loob. No? Balik naman. No? The Word of God give us the encouragement that we needed. Sabi sa atin ng Ephesians chapter 6, verse number 10, finally, my brethren, be strong in the Lord and the power of His might. And in the last part, sabi niya, when He told them to put on the armor of God, isuot niyo yung armor ng Diyos, sabi niya, take on the sword of the Spirit, which is the Word of God. The Word of God strengthens our will. Ito po yung nagbibigay po sa atin ng tapang. Ito po yung nagbibigay po sa atin ng lakas ng loob. Parang sinabi ni Peter, Lord, magdamag kaming nangisda, wala kaming nahuli kahit butete. Nevertheless, at thy word, we will let down the net. Nevertheless, dahil sinabi ng salita mo, no? Narinig ko sa salita ng Panginoon, no? Before the time na magkaroon po ng chart, alam niyo sa mga sa mga nagbabarko,
meron pong chart ng dagat kung saan pwede kang dumaan. Hindi lahat po. Kasi meron po yung okay? Sabi po ng Bible, there are passages in the sea. Yung nag-imbento ng chart ng karagatan, na hanggang ngayon ginagamit pa rin ngayon yung mapa ng karagatan na yun, no? He just listened to the word of God habang binabasahan siya ng kanyang anak, no? Habang siya nagpapahinga, yung anak niya pinagbabasa niya ng Bible at narinig niya yung passage na ito. Sabi niya, ulitin mo nga anak. Tapos binasa niya. Sabi niya, that's it. There's a passage in the sea and I will find it. And he did. He did. Mga kapatid, let the word of God strengthen us. Kagaya ng apoy na nagpapalakas. Pang-anim, no, the word of God stimulate us. Sabi sa atin ng Luke chapter number 24 verse number 32. No? Sabi diyan, and they said one to another, did not our heart burn within us while he talked with us by the way, and while he opened to us this scripture? While he opened to us the scripture, it gives us the warmth, the encouragement, and the cheer. No? Pag binasa mo yung Luke chapter number 24, mga kapatid, no? Yun po yung panahon po na ang Panginoong Yesus ay nagpakita sa mga disciples, no? They were walking down the Emmaus road, no? And they were saddened na namatay ang Panginoong Yesus at nang kinausap sila ng Panginoon, sila ay pinakita sa kanila yung salita ng Panginoon, how the word of God, ipinaliwanag sa kanila, no, yung pong kailangan ang Panginoong Yesus ay mamatay, no, at kinakailangan siya ay malibing, pero pagkatapos sa 3 araw ay mabubuhay siya muli. And from Isaiah, from Genesis to the Old Testament prophets, he wrote through that at pinakinggan nila yun. At sabi ng salita po ng Panginoon, while he opened yung scriptures, their heart burned within them. There is warmth, there is a kind of cheerfulness. Yung kanilang kabigatan ng puso ay na-lift up, no? Ito po ay nagbigay po ng encouragement po sa kanila. If you will look to Jeremiah, come on, Jeremiah chapter number 20, no? I encourage you, buksan po ninyo ang inyo pong Bible at sundan po ninyo habang aking pong binabasa. Jeremiah chapter number 20 in verse number 8. Ito pong sabi ni Jeremiah, katulad niya sabi ko sa inyo, hindi masaya ang buhay ni Jeremiah. Sabi niya, for since I spake, I cried out. I cried violence and spoil, because the word of the Lord was made a reproach unto me. And look at this word, derision daily. Araw-araw siya'y lagi siyang ginagambala ng mga tao kasi ipinapangaral niya yung salita po ng Panginoon at ayaw makinig ng mga tao, ginagawa siya ng masama. Sabi niya, verse number 9, then I said, I will not make mention of him nor speak any more of his name. Ayoko na. Hindi ko na kaya. No? Hindi na ako mangangaral. But his word was in mine heart as a burning fire shut up in my bones. And I was weary with forbearing, and I could not stay. Verse number 11, but the Lord is with me as a mighty terrible one. Therefore my persecutors shall stumble, and they shall not prevail. They shall be greatly ashamed, for they shall not prosper. With everlasting confusion shall never be
forgotten. It gives us the cheer and the comfort that we needed. Sabi niya, ayoko na sanang mangaral, ayoko na, pero yung salita ng Panginoon nandun sa kanyang puso, ito'y nag-aalab, ito'y sumusubo, ito'y nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob at ipinapaalala sa kanya kung sino yung Diyos sa kanyang sinasampalatayanan. But the Lord is with me as a mighty, terrible one. The Word of God stimulates our hearts, mga kapatid. Gaya ng isang apoy na nagdudulot ng init at hindi kayang pigilin. Ganon din po yung init ng salita po ng Panginoon. Hindi po kayang pigilin. Hindi po ito kayang patayin ng kahit anumang pagsubok. Yung joy na ibinibigay po nito. Kaya bakit tayo nagkakaroon ng kagalakan? Bakit tayo mayroong kapayapaan? Yung salita po ng Panginoon, yung nagdudulot po niyan. No? Knowing the Word of God, growing deeper in the Word of God. No? Sabi sa atin ng Panginoong Yesus, peace I give you, the peace that this world cannot give. Ang sabi po sa atin po na salita po ng Panginoon sa Philippians, the peace that the narinig po ako? Yan, okay. Saan ako nawala? Mula number 1, di nyo na ako naririnig? Yan sa pampito, nawala na ako. Okay. Yung sa start po ng number 7, Pastor. It solidifies our fellowship. Sabi po sa atin ng Biblia, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship and in breaking of bread and in prayers. It is the Word of God that solidifies our fellowship. Kita niyo yung Bible ko? And nawawala, di ba? Now you see it, now you don't. No? Ay, kung wala tong Bible ko na to, kung wala yung Word of God, mga kapatid, wala pong sa-isa yung ating pong pagsasama-sama. Organisasyon lang po tayo. No? Ito po nagpapatibay ng atin pong sa pagsasama-sama. Either the Word of God will build us or it will break us. Yun po yun, no? Ang salita po ng Panginoon, ito po nagpapatibay. Ito po yung kung bakit po tayo mga minamahal, bakit tayo nagkakasundo-sundo. May iba-iba po tayo mga mga biases. May iba-iba po tayo mga gustong mangyari, no? Pero bakit nagkakaisa tayo? Bakit nagkakasundo ang iglesia ng Panginoon? Ang dahilan po ay ang salita ng Panginoon. Ito po yung
nagbibigay sa atin ng bond. Ito po yung nagbibigay po sa atin upang tayo po ay mag-cohere, para po tayo ay magsama-sama, no? Kung hindi po nakasali sa salita po ng Panginoon, ay hindi po natin ito sinusunod. Bakit po? Kasi malalayo tayo sa Panginoon at malalayo tayo sa isa't isa. Yung salita po ng Panginoon ang siya pong nagsosolidify o nagpapatibay po ng atin pong pananampalataya. The Word of God steers the soul para tayo ay manampalataya. It scorches our conscience for us to be confronted and convicted of our sins. It sanitizes our lives for us to be changed. It shed light on the mind for us to be led sa kung saan tayo dapat dumuon. It strengthens the will for us to obey the Word of God. Okay? And it solidifies our fellowship for us to become in Him. The Word of God has power. Ang tanong, post ka ng post ng feeling blessed at ng kung ano-anong bagay, tapos nakapakinig ka ng mensahe ng Panginoon at ng preaching, wala lang. Anong dinulot sa iyo ngayon ng salita ng Panginoon? Anong binabago sa iyo ng salita ng Panginoon? Anong hinahamon sa iyo ng salita ng Panginoon? Hindi baga gaya ng apoy ang aking salita, ang sabi ng ating Panginoon.